Hi guys! Magandang araw po sa inyo lahat. Yung video na to is continuation dun sa previous post ko about bakasyon dito sa Belgium. Sa first video ko, I mentioned that in Belgium we have 20 days annual leaves. Ito yung number of days na allowed kaming magbakasyon per year. Although yung iba ay merong mga extra days aside dun sa 20 days, depending dun sa kanilang working hours, which they work last year. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano nagbabakasyon ang mga Belgians. Kadalasan, even for me or sa asawa ko, kadalasan yung iba sa kanila ay very fond of traveling. Although meron namang iba na hindi nagta-travel. Kung minsan kasi kulang sa budget or may mga projects or may kailangan gawin. For those people who wants to travel or who prefer to travel, kadalasan yung kinukuha nilang leave is around July or August kasi nga bakasyon ng mga bata. Walang pasok yung mga estudyante kaya makakasama nila yung buong pamilya sa pagbabakasyon. At saka isa din sa mga rason dyan is closed yung mga creche or yung mga opfang sentrum. Ito yung mga nag-aalaga sa mga bata while nagtatrabaho yung mga parents. Lasan kasi minsan closed din sila kaya napipilitang mag-leave, mag-take ng bakasyon yung pamilya para merong mag-aalaga sa mga bata nila. Meron namang iba sa kanila na pinapadala nila to youth camps or summer camps yung mga bata para makakapagtrabaho pa rin sila while bakasyon yung mga bata. Mention ko nga na hindi lahat nagbabakasyon kasi dito kasi may mga projects din yung mga tao. Kasi lahat dito binabayaran guys, di ba? So yung mga repair, for example, sa bahay namin sa Yoken, he is taking annually between July and August, 3 weeks yung kanyang vacation dyan. And then, dito na rin sinasama namin yung bakasyon namin at saka yung mga repairs dito sa bahay. So, every year, meron silang pinaplano like ayusin yung doors, magpipintura, or meron mga nire-repair, ganun. Kasi nga, mahal dito yung ipapagawa mo sa iba, guys. So, yung iba is talagang pinaplano nila, maglilinis ng mga ponds or tatanggal ng mga damo or mag-pruning ng mga damo nila or mga hedges nila para makatipid. Yun. Titingnan natin, 20 days, parang ang dami, di ba? Parang sa Pilipinas, konti lang yung holidays sa Pilipinas. 20 days, pero huwag niyong kalimutan guys, sa 20 days na to is kasama na dito lahat. Like for example, lahat ng mga appointments mo, kung pupunta ka ng doctors, meron kang appointment sa dentist, sa OB mo, or sa specialist, or kung meron kang meeting sa anak mo, like for example, school activities, lahat dyan, ibabawas mo dyan sa 20 days. So kung susumahin mo, hindi talaga nila maximize yung 20 days kasi nga, ginagamit din nila tong araw na to take other important dates. Para katulad namin sa asawa ko, we don't take vacation for dental appointment. So, tinatiming namin siya na gabi or hapon. Pero yung mga kailangan sa mata, for example dyan, or appointment sa OB, ganyan, nagtitake ako ng holiday. So, merong half day, yun. Kailangan mo talagang i-budget yung time mo. At saka dito kasi, as early as February, dapat na submit mo na yung plano mo for the summer. Kasi titingnan nila kung sakto ba yung time mo sa pag-holiday with consideration dun sa kasama mo sa work. Kasi dapat kasi talaga functional pa rin yung work kahit nagbabakasyon ka. So, dapat merong maiiwan kaya kailangan talagang i-timing yung bakasyon. Advice ko rin, like for example, if you are from Philippines and you are planning to go to Europe, if you can, please avoid the months of July at saka August. June okay pa, June. But then July and August kasi masyadong mainit dito guys. At saka isa pa, mahal yung mga pamasahe. Mahal yung hotels. At saka punuan yung mga attractions. Kasi nga maraming nagbabakasyon. At saka hindi lang Belgium yung nagbabakasyon at that time. All of the European countries, kadalasan all of the European countries are taking their holiday from July and August. Kaya ang dami-dami mga turista. So kung kailangan pumunta ng mga attractions, parks, museums, punuan talaga. Tsaka sa sobrang init, talagang
kakapusin ka sa oras, at saka mahal na rin yung mga reservation sa hotel, sa mga attractions, at saka sa ganyan. At saka yung weather ay hindi ganoon kainit. Kasi guys, iba yung init nila dito. Walang masyadong hangin, hindi katulad sa Pilipinas na okay, mababa yung relative humidity nila dito. Kaya sobrang init talaga yung minsan sasakit yung ulo mo sa sobrang init. So, thank you for watching and I hope nakatulong sa inyo yung video na to. Bye!